Kumusta mga kaibigan kong mangingisda? Ang inyong lingkod, ang inyong kapitan na lagi ninyong kasama sa mga pangingisdaan ay muling nagbabalik para magbigay ng panibagong forecast ng kagat ng isda. Ngayong araw ay sisilipin natin ang linggo mula Setyembre 29 hanggang Oktubre 5, 2025. Isang linggo na may dalang mga sorpresa at hamon, ngunit tiyak na mayroon pa ring mga pagkakataon para sa isang matagumpay na pangingisda. Mapapansin ninyo na itong linggong ito ay medyo pabago-bago ang panahon, kaya't importante na maging handa tayo. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko sa iyo ang bawat detalye mula sa galaw ng panahon hanggang sa pinakamahusay na diskarte para makahuli ng isda. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Humanda, dahil marami tayong matututunan sa forecast na ito na tiyak na makakatulong sa iyo para umuwi na may dalang huli. Prognosis ayon sa uri at taktika. Mga kaibigan, sa kabila ng pabago-bagong panahon, mayroon pa ring mga uri ng isda na magiging aktibo at handang kumagat. Base sa ating pagsusuri sa mga kondisyon ng panahon at pag-uugali ng isda sa panahong ito ng taon, narito ang 2 hanggang 4 na uri ng isda na dapat nating pagtuunan ng pansin. Para sa mga mangingisda sa dagat, maya-maya, snapper. Ang maya-maya ay kilala sa pagiging agresibo, lalo na kapag mainit ang tubig at mayroong sapat na pagkain. Dahil sa patuloy na mainit na temperatura ng tubig dagat na nasa pagitan ng 29 hanggang 30 degree Celsius, 84 hanggang 86 na degree Fahrenheit, aktibo ang metabolismo ng maya-maya. Sila ay kadalasang nagtatago sa mga istruktura sa ilalim ng dagat tulad ng mga bato, bahura o kahit mga lumubog na istruktura. Sa panahong may malakas na ulan at malabong tubig sa ibabaw, maaaring mas bumaba sila sa mas malalim na bahagi ng tubig upang makahanap ng mas malinaw at matatag na kondisyon. Hanapin sila sa mga lalim na mula 5 hanggang 20 metro. Saan hahanapin? Sa mga paligid ng mga coral reef, mga bato, o sa mga lugar na may structure sa ilalim ng dagat. Kapag maulan, mas mabuti na subukan ang mga mas malalim na bahagi, mula 10 hanggang 20 metro, kung saan mas malinaw ang tubig at mas matatag ang temperatura. Maaari ding hanapin sila malapit sa mga bukana ng mga ilog na may sapat na lalim dahil sa pagdaloy ng sariwang tubig na nagdadala ng pagkain. Paano hihilain? Gumamit ng bottom fishing na may live na hipon or maliit na isda bilang pain. Ang cut bite tulad ng hita ng pugita o sariwang hiwa ng isda ay epektibo rin. Para sa lure fishing, subukan ang jigging na may heavy metal jigs o soft plastics na ginagaya ang galaw ng hipon o maliit na isda. Siguraduhin na ang line ay matibay, mga 30 hanggang 50 pound test dahil sa lakas ng maya-maya. Talakitok, Trevally. Ang talakitok ay kilala sa kanilang bilis at lakas, at sila ay kadalasang naghahanap ng pagkain sa ibabaw o kalagitnaan ng tubig. Dahil sa mainit na panahon at pagkakaroon ng mga bagyo, maaaring maging mas agresibo sila sa paghahanap ng pagkain sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga maliliit na isda. Gusto nila ang mga lugar na may malakas na agos, kaya't ang mga bukana ng ilog o mga kipot ay magagandang puntahan. Saan hahanapin? Sa mga estuary, bukana ng ilog at paligid ng mga mangrove. Sa mga panahong maulan, mas magandang hanapin sila sa mga gilid ng mga malalaking istruktura o sa mga lugar na may kaunting proteksyon mula sa malakas na agos at pagbuhos ng ulan. Ang mga boiling water na palatandaan ng bait fish ay isang magandang senyales. Paano hihilain? Ang casting ng poppers, stick baits at metal jigs ay napakabisa. Ang mga allure
na may kulay na pilak o asul ay madalas na epektibo dahil ginagaya nito ang mga maliliit na isda gumamit ng medium heavy spinning tackle na may braided line na may lakas na 20 hanggang 40 pound test para sa casting at retrieval na may mataas na bilis. Ang trolling na may deep diving lures ay maaari ding subukan sa mas malalalim na bahagi para sa mga mangingisda sa sariwang tubig. Tilapia. Ang tilapia ay isa sa pinakamadalas mahuli sa mga sariwang tubig sa Pilipinas at napaka-adaptive nila sa iba't ibang kondisyon. Sa panahong maulan at mainit, sila ay magiging aktibo, lalo na sa mga mababaw na bahagi kung saan sila naghahanap ng pagkain. Saan hahanapin? Sa mga damuhan, paligid ng mga halaman sa tubig, at sa mga mababaw na bahagi ng lawa o ilog. Pagkatapos ng ulan, ang mga runoff na nagdadala ng pagkain ay magandang lugar din para hanapin sila. Maaari silang magtipon sa mga lugar na may kaunting agos o sa mga gilid ng mga sapa na umaagos sa mas malaking katawan ng tubig. Paano hihilain? Ang bottom fishing or float fishing na may live na bulate, hipon, o tinapay bilang pain ay napakabisa. Ang mga maliliit na pellets o corn ay maaari ding gamitin gumamit ng magaan na tackle tulad ng light spinning rod at reel na may 8 hanggang 12 pound test line. Ang fly fishing na may small nymphs o wet flies ay maaari ding subukan para sa isang mas sporting na hamon. Dalag, mudfish, snakehead. Ang dalag ay isang predatory fish na kilala sa pagiging agresibo, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Gusto nila ang mga lugar na may makapal na halaman at maputik na ilalim. Saan hahanapin? Sa mga latian, sapa, at mga kanal na may makapal na halaman sa tubig at nakalutang na damo. Sa panahon ng pag-ulan, maaari silang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan at maghanap ng pagkain sa mga flooded areas o sa mga gilid ng ilog na may sapat na takip. Paano hihilain? Gumamit ng topwater lures tulad ng frogs or rats or weedless soft plastics na ginagaya ang galaw ng mga maliliit na biktima. Ang live bait tulad ng maliit na isda o palaka ay epektibo rin. Ang heavy spinning tackle na may 30 hanggang 50 pound test braided line ay kailangan dahil sa lakas ng dalag at sa kapal ng halaman. Pagsusuri sa mga kondisyon, theoretical na batayan. Ngayon mga kaibigan, suriin natin ang science sa likod ng ating forecast. Mahalagang maunawaan kung bakit at paano kumikilos ang isda base sa mga kondisyon ng panahon at kalikasan. Panahon. Sa linggong ito, mula Setyembre 29 hanggang Oktubre 5, ang Pilipinas ay makakaranas ng mainit at mahalumigmig na panahon na may malaking posibilidad ng pag-ulan at pagkulog araw-araw. Ang temperatura ng hangin ay mananatili sa pagitan ng 26 hanggang 29 na degree Celsius, 79 hanggang 84 na degree Fahrenheit sa araw at 26 hanggang 27 degree Celsius, 79 hanggang 81 na degree Fahrenheit sa gabi. Ang humidity ay mananatiling mataas sa paligid ng 79 hanggang 84%. Ang pagkulog at pag-ulan ay magiging kapansin-pansin na may heavy thunderstorm at light rain sa Lunes at Martes, Setyembre 29 at 30, light rain at scattered thunderstorms sa Miyerkules at Huwebes, Oktubre 1 at 2, at muling heavy thunderstorm at thunderstorm sa Biyernes at Sabado, Oktubre 3 at 4. Lilimitahan ito sa light rain sa Linggo, Oktubre 5. Ang ganitong pabago-bagong panahon, lalo na ang matinding pag-ulan at posibleng bagyo, ay maaaring maging sanhi
ng pagbabago sa presyo ng hangin. Kapag bumaba ang presyon, kadalasang nagiging mas mabagal ang kagat ng isda dahil nararamdaman nila ang pagbabago at maaaring lumalim o magtago. Ang malakas na pag-ulan ay nagpapalabnaw din sa tubig at nagdudulot ng malakas na agos na maaaring ikalat ang pagkain o itulak ang isda sa mga mas tahimik na lugar. Subalit, ang pagdaloy ng sariwang tubig mula sa ulan ay nagdadala rin ng maraming pagkain sa mga ilog at baybayin na maaaring mag-akit sa mga isda. Ang hangin ay magiging pabago-bago ang direksyon at lakas na maaaring magdala ng alon o magpatahimik sa ibabaw ng tubig. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa dagat sa Pilipinas ay mananatiling mainit sa panahong ito na may average na 29 hanggang 30 degrees Celsius, 84 hanggang 86 na degree Fahrenheit. Ang mainit na tubig ay nangangahulugan na aktibo ang metabolismo ng mga isda at patuloy silang kakain upang magkaroon ng sapat na enerhiya. Hindi sila maghahanap ng init, kaya't ang kanilang paggalaw ay mas nakatuon sa paghahanap ng pagkain at tirahan. Sa sariwang tubig, ang temperatura ay magiging katulad o bahagyang mas malamig, ngunit sapat pa rin upang maging aktibo ang mga isda. Ang biglaang paglamig ng tubig dahil sa matinding pag-ulan ay maaaring magpabagal sa kanilang aktibidad, ngunit kadalasang pansamantala lamang ito. Fase ng buwan. Sa linggong ito, sisimulan natin ang Lunes, Setyembre 29 na nasa fase ng first quarter moon bandang alas 6 at 53 minuto ng gabi. Sa panahong ito, ang buwan ay 45% na iluminado at patuloy na lumalaki. Lilipat ito sa fase ng waxing gibbous sa Oktubre 1 at patuloy na lumalaki patungo sa full moon sa Oktubre 6. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang first quarter at waxing gibbous na mga fase ng buwan ay kadalasang nagdudulot ng magandang kagat. Ito ay dahil sa pagtaas ng gravitational pull ng buwan na nagpapalakas ng pagtaas at pagbaba ng tubig, tides. Ang mas malakas na tides ay nagdadala ng mas maraming pagkain at nagpapalakas sa aktibidad ng mga isda. Ito ay isang magandang senyales para sa mga mangingisda, lalo na kung ang iba pang kondisyon ay maganda. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang mga isda sa Pilipinas ay magiging aktibo dahil sa mainit na temperatura ng tubig. Gayunpaman, ang pag-ulan at pagkulog ay maaaring magpabago sa kanilang pag-uugali. Maaaring mas magtago sila sa mga istruktura o lumalim. Sa kabilang banda, ang runoff mula sa lupa ay magdadala ng pagkain na maaaring mag-akit sa kanila. Ang mga predatory fish tulad ng dalag at talakitok ay maaaring maging mas agresibo sa paghahanap ng pagkain. Ang mga bottom dwellers tulad ng maya-maya at tilapia ay maaaring maging mas mahirap hulihin sa mga panahong malakas ang agos at malabo ang tubig. Tandaan na may closed fishing season para sa ludong mula Oktubre 1 hanggang Nobyembre 15, kaya't iwasan natin ang uri na ito. Prognosis bawat araw. Handa na ba kayong malaman ng detalye bawat araw? Tara na! Lunes, Setyembre 20. Ngayong Lunes ay magsisimula tayo sa first quarter moon na kadalasang senyales ng magandang kagat. Gayunpaman, mayroon tayong thunderstorm sa araw at gabi na may 75% tsansa ng ulan sa araw at 65% sa gabi. Maaaring maging kaunting picky ang mga isda dahil sa biglaang pagbabago ng panahon at presyon. Ang temperatura ay nasa 82 degree Fahrenheit, 28 degree Celsius. Kagat, katamtaman hanggang mahina. Paliwanag. Ang first quarter moon ay maganda para sa kagat,
Ngunit ang malakas na pagkulog at pag-ulan ay maaaring magpabago sa pag-uugali ng isda, lalo na sa mga mababaw na bahagi. Subukan ang mas malalim na lugar sa dagat at sa mga ilog na may kaunting takip. Martes, Setyembre 30. Tuloy pa rin ang pabago-bagong panahon na may heavy thunderstorm sa araw, 75% tsansa, at light rain sa gabi, 45% tsansa. Ang temperatura ay bahagyang bababa, nasa 81 degree Fahrenheit, 27 degree Celsius. Ang first quarter moon ay papalaki pa rin. Kagat, katamtaman, paliwanag. Ang patuloy na pag-ulan ay maaaring magpataas ng agos at magpalabo ng tubig. Subukan ang mga isda na sanay sa ganitong kondisyon, tulad ng dalag sa mga sapa o tilapia sa mga damuhan. Sa dagat, manatili sa mga istruktura at mas malalim na bahagi. Miyerkules, Oktubre 1. Ngayong araw ay opisyal na tayong nasa buwan ng Oktubre at lilipat ang buwan sa fase ng waxing gibbous. Magkakaroon ng light rain, 35% tsansa sa araw at scattered thunderstorms, 35% tsansa sa gabi. Ang temperatura ay bahagyang tataas ulit, nasa 83 degree Fahrenheit, 28 degree Celsius. Tandaan, closed season para sa ludong mula ngayon. Kagat, katamtaman hanggang maganda. Paliwanag, ang waxing gibbous ay karaniwang magandang panahon para sa pangingisda. Bagamat may ulan pa rin, mas bahagya ito kaysa sa nakaraang 2 araw. Maaaring maging mas aktibo ang mga isda sa paghahanap ng pagkain. Huwebes, Oktubre 2. Patuloy ang scattered thunderstorms sa araw, 35% tsansa, at sa gabi, 45% tsansa. Ang temperatura ay mananatili sa 84 na degree Fahrenheit, 29 na degree Celsius. Ang buwan ay patuloy na lumalaki patungo sa full moon. Kagat, katamtaman, paliwanag. Ang patuloy na scattered thunderstorms ay maaaring magpahirap sa pangingisda sa ibabaw. Kung kaya, mas magandang mag-focus sa bottom fishing sa dagat o sa mga protektadong lugar sa sariwang tubig. Biyernes, Oktubre 3. Mag-ingat sa heavy thunderstorm sa araw, 65% tsansa, at thunderstorm sa gabi, 65% tsansa. Ang temperatura ay nasa 82 degree Fahrenheit, 27 degree Celsius. Ang buwan ay malapit na sa full moon. Kagat mo si mahina hanggang katamtaman. Paliwanag, ang malakas na pagkulog at pag-ulan ay muling magpapababa sa kagat. Magiging mapili ang mga isda. Mag-ingat sa seguridad at iwasan ang pangingisda sa mga lugar na may mataas na tsansa ng kidlat. Sabado, Oktubre 4. Mayroon tayong thunderstorm sa araw, 70% tsansa, at scattered thunderstorms sa gabi, 70% tsansa. Ang temperatura ay mananatili sa 82 degree Fahrenheit, 27 degree Celsius. Ang buwan ay nasa waxing gibbous at napakalapit na sa full moon. Kagat, mahina hanggang katamtaman. Paliwanag, katulad ng Biyernes, ang malakas na pag-ulan ay magdudulot ng hamon. Ang mga isda ay maaaring bumalik sa pagiging picky. Linggo, Oktubre 5. Huling araw ng ating forecast, magkakaroon ng light rain sa araw, 45% tsansa, at sa gabi, 40% tsansa. Ang temperatura ay nasa 81 degree Fahrenheit, 27 degree Celsius. Ang buwan ay nasa waxing gibbous pa rin, isang araw bago ang full moon. Kagat may isang katamtaman hanggang maganda. Paliwanag, sa bahagyang paghina ng ulan at papalapit na full moon,
maaaring bumalik ang aktibidad ng isda. Maaari itong maging isang magandang pagkakataon para sa isang huling-huli sa linggo. Pagtatapos. Ayan mga kaibigan, ang ating detalyadong forecast para sa linggo mula Setyembre 29 hanggang Oktubre 5, 2025. Ito ay isang linggo na may dalang hamon dahil sa pabago-bagong panahon, ngunit tandaan, ang bawat hamon ay isang pagkakataon para matuto at maging mas mahusay na mangingisda. Ang susi ay ang pagiging handa, pag-unawa sa kalikasan, at pag-angkop sa mga kondisyon. Tandaan, palaging unahin ang kaligtasan. Kung malakas ang ulan at may kidlat, mas mabuti na ipagpaliban muna ang pangingisda. Naway makahuli kayo ng pinakamalaking isda sa inyong mga pangingisda. Ni Buntot, ni Kaliskis, huwag kalimutan, kung may natutunan ka sa video na ito, i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang fishing tips at forecast. Ano ang inyong mga plano sa pangingisda ngayong linggo? Saan kayo balak pumunta? May tips ba kayo na gusto ninyong i-share sa ating komunidad? Ibahagi sa comments sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at obserbasyon. Salamat sa panunood at hanggang sa muli nating pagkikita sa ating susunod na adventure sa pangingisda, mga kakapitan.